Thank you very much po. Sige po, palakpakan po natin si Lord ng malakas na palakpak at pwede na po tayong umupo. Ayan. Iba, naka-ready na agad umupo eh. Upong-upo na agad eh. Anyway po, siguro namimiss nyo, sabi, nasa si PH, no? Namimiss nyo pa ba si PH? Alam nyo, isa tayo po, kami rin po, na nakakamiss po yung ating tatay dito sa New Life Tondo. Amen po. Kaya lang po, ang maganda po, ang blessing po sa ating church, sa New Life Tondo, yung ating pong pastor, ay talaga pong in demand. Talaga pong hindi lang po Tondo, hindi lang po Maynila, hindi lang po Pilipinas, kundi ibang parts po ng daigdig ay ginagamit po ang ating pastor para maging blessing. Amen. Palakpakan po naman natin yung church natin. Sobra po, alam niyo po, wala kayong idea, hindi po kayo basta sumali lang sa isang pamilya. Malaking pamilya po. At marami pong mga churches ang mataas po yung tingin sa ating church, sa ating pastor. Kaya alam niyo po, be proud na part kayo ng family ng New Life Tondo. Amen. At alam niyo po, pag hinahayaan po natin yung ating pastor na ipadala natin sa ibang bansa para gamitin doon ng Panginoon, alam niyo po, nagsusow tayo ng seed sa ibang mga tao. And we believe, ito pong harvest na babalik nito, yung balik nito, kasama po tayo sa blessing. Mapapansin niyo po, as you stay in this church, your lives will be changed. Habang nag-i-stay po kayo sa church na ito, marami pong mangyayaring magagandang bagay sa buhay niyo na hindi niyo lubos akalaing mangyayari. At magugulat kayo, yung iba nga sa inyo, marami ng pagbabagong nangyari. Kung ikukumpara nyo noon, na bago kayo umati ng church, at ngayon na nandito pa rin kayo, napansin nyo sa buhay nyo, marami nang ginawang mabuti ang Panginoon sa buhay nyo. Amen. Sige po, let's pray. Yuko po tayong lahat. Hayaan nyo pong ipag-pray ko kayo. Lord, salamat po sa mga tao na nandito. Salamat po, Panginoon, na nakarating sila sa lugar na ito. Katunayan yung Panginoon na yun pa lang, tagumpay na sila, Panginoon. I just pray, Panginoon, bago sila lumabas sa lugar na ito, hayaan mong yung salita mo, Panginoon, mag-minister sa bawat isa sa amin. Pati po sa akin, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po na lalabas kami na mas magaang ang kalooban, yung isip naming magulo, payapain mo, Panginoon, as we go out on this place, Panginoon, na recharge, Panginoon, at yung mga sagot sa mga problema namin, Panginoon, ay makukuha namin. Salamat po. Ano man ang aming pinagdadaanan ngayon, may mangyayaring maganda, Panginoon. Dahil pumunta kami, inuna namin lumapit sa iyo. Alam namin na may bibigay ka sa amin na magandang bagay. Kaya salamat po sa bawat isa. Bless them, Panginoon, sa mga oras na ito. In Jesus' name, Amen. Unang-una po, thank you po kay Pastor Herbie at kay Ma'am Chorlita. Salamat po sa pagtitiwala, Ma'am, kahit kinakabahan po ako. At sana po, wag po palagi. Kinakabahan kami. Na parang pag wala si PH, ayan na naman. Okay. Apo. Naka-record po, naka-live po tayo. Pero syempre, wala naman po kaming magagawa kundi yes po. Wala pong problema, okay lang po yun. Hindi naman po kami kinakabahan. Hindi. Sobra pong pribileyo, it's an honor po makatayo sa pulpito ni pastor ng church na ito. Alam niyo po, pagka pinayagan po kaming mag-preach dito, ibig sabihin, nagtitiwala po sila sa amin. Di ba po, ma'am? So, sobra po kaming nagagalak na magkaroon ng opportunity mag-serve sa inyo sa Word. Anyway, let's start. Are you ready for the Word? Yes! Okay, let's start na po. Bago po ko sabihin yung topic, introan ko muna po ng ganito. May mga tao po kasi masyadong advance mag-isip. Sino po dito advance mag-isip? Di ba? Kaya lang, may iba pa negative, di ba? Advance mag-isip pa negative. Okay sana kung advance ka mag-isip, positive no? Halimbawa, dumating yung tatay ko dumating, may bibigay sa akin yung blessing. Dapat ganun no? Dumating yung asawa ko, siguro, may sweldo yan. Babalatuhan ako niyan. Sana maganda. Kaya lang iba, yung ina-expect pangit. Ina-expect hindi maganda. Subukan nyo po. Halimbawa, nag-ring yung telepono ng madaling araw. Ano po naiisip nyo agad? Yun. Di ba? Madalas tayong mapunta dun sa negative na emergency yan. Hindi nyo naisip, mamaya may tumawag lang, gusto ko lang bigyan ng 1 million. Sabihin sa'yo, ayoko na ng bahay ko dito
Sa'yo na lang. Bigyan ka bigla ng house and lot. Alam niyo po, maganda mag-expect kayo sa Diyos dahil ng mabubuting bagay kasi mabuti siya eh. Kapag mabuti ang Diyos, dapat ang ina-expect niyo mabuti. Kaya lang alam niyo yung mga tao, ang advance mag-isip, puro negatibo ang iniisip. Ang ina-expect, puro pangit. Minsan nga maganda na yung nangyayari, natatakot pa. Teka, sobrang saya ko na, babawasan ko yung saya ko. Kasi pag sobrang saya daw, baka lumungkot ka naman. Hindi po totoo yun. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. So, tumawa ka na, hindi yung, ha. Tumawa ka na. Alam niyo bakit? Maikli lang yung buhay, lulungkot ka pa. May time na talagang kailangan lumungkot ka, alam naman namatayan ka na, tawa ka pa ng tawa. Pero pag time na maging masaya, birthday mo, magsaya ka. Iniwan ka ng asawa mo, magsaya ka. Nawalan ka na ng konsumisyon. Alam mo yun? Piliin natin yung maging masaya. Kaya lang alam niyo po, maraming mga tao, nega. Sabihin mo, negastar. Yan, di naman artista, no? Pero laging umaasa ng mga negative. Laging advance mag-isip. Yung iba, nagkaroon lang ng lagnat yung anak, naku, dengue na yata ito ah. Di ba? Expectation mo agad, dengue agad. Yung iba, yung asawa, di lang umuwi na maaga, naku, nang babae na yata yun ah. Yung damuho na yun ah. Na-late lang ng konti, na traffic lang. Alam niyo yung iba po, yung anak nyo, bumagsak lang sa isang subject, sasabihan mo na, ikaw, wala ka ng kanabukasan, wala ka ng pag-asa. Alam niyo yun, bumagsak lang, pwede naman niya makarecover ulit, pwede naman niya makabawi ulit, kahit nga huminto na yung anak nyo, alam niyo ba, may chance pa rin yan. Baka akala niyo po, pag yung anak nyo napariwara, hindi na pwedeng maituwid yung buhay. Pwede pa rin yan, lahat ng tao may pagkakataong magbago at umayos. Kaya lang masyado tayong nega, ginagawa agad natin, ay wala na yan. Alam niyo ibang mga tao, pag nakakita ng magjowa, naglalakad, sasabihin nila, mag-iwalay din kayo. Advance ka mag-isip, kala mo naman, bitter ka lang, inggit ka lang eh. Pero alam niyo po, may mga tao, so sobrang advance mag-isip, lalo na sino po dito yung 40 pataas? Uy, o sige, ano na lang, nagpapabata pa yung iba. Ibig sabihin, 40 pataas. Alam niyo po, umabot kayo ng 40 pataas, naiisip niyo na agad yung kamatayan niyo eh. Kaya, paano ba ako mamamatay? Kailangan natutulog. Gusto ko yung parang natutulog lang. Yung natulog ka lang, tapos, tay ka na agad. Ganon. Nakangiti ka pa ganon, no? Yung iba ayaw mamatay sa aksidente, natatakot. Naku, sobrang alala, takot na takot. Naku, baka ayoko mamatay sa sakit. Takot na takot. Kaya lang alam niyo po, yung pagkamatay niyo, one click lang yun eh. Pero dahil worry ka ng worry sa pagkamatay mo, humaba tuloy yung pagkamatay mo. Alam niyo po, ang dapat iniisip natin, yung pamumuhay natin. Kasi buhay ka pa. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka pa. Yung iba buhay pa, iniisip na yung mamamatay siya. Alam niyo po, ang isipin natin yung buhay natin. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng buhay, nagising ka pa kaninang umaga, ibig sabihin, ang isipin mo, may maganda pang mangyayari sa buhay mo. Huwag niyong isipin muna yon. Darating ka rin doon, huwag kang excited. Iba sa inyo excited eh. Darating din tayo lahat doon. Pero sabi mo, huwag muna. O para hindi muna, huwag muna isipin. Huwag muna pala eh. Amen. Iba, masyadong advance mag-isip. Alam niyo iba, kumakain pa lang ha, iniisip na ano kaya kakainin ko bukas. Natatawa tayo pero alam niyo merong camper. Sabi niya, thank you po nung after ng camp, 3 araw kasi sila doon, may libreng food, umaga, tanghali, gabi, extra rice, 2 ulam, talagang sobrang daming pagkain doon. Sabi nung isang youth, thank you po, Pastor, kasi po at least sa 3 araw po naranasan namin hindi isipin yung kakainin namin bukas. Hindi mag-worry, hindi mag-alala. Kaya alam niyo po kung mag-a-adapt a camper kayo, hindi niyo alam kung gaano kalaking, kung gaano ka-importante yung seed na sinuso nyo. Kahit na halimbawa maliit lang yung binigay nyo, wala kayong idea kung anong mga buhay, anong klaseng mga buhay yung binabago nyo. Dahil yung mga kabataan natin, yung iba sa kanila, dapat ang iniisip lang, mag-aaral lang, pero iniisip nila paano sila mabubuhay. Parang wala silang mga magulang. Kaya pag nag-sow kayo ng seed sa camp, I tell you, ibe-bless kayo ng Panginoon. Sobra-sobra yung ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kasi yung mga buhay ng kabataan na nababago, grabe, di nyo lang po alam, karamihan po sa mga minister natin galing yan sa camp.
bunga ng camp. Karamihan po sa mga kabataan natin dito, sila yung nagsuserve sa inyo na walang bayad. At bunga po yun ng ating pagsusow ng seed. Pagsisend sa kanila. Ako po, bunga po ako ng camp. Magpapakamatay na dapat ako ng buti na lang yung kaibigan kong si Edu, nakala nila, si Raulo. Sabi, lumayo ka dyan, bading yan. Ganun yung nun eh. Pero ang totoo, napakabait na tao nun. Tapos alam niyo, in-invite ako sa camp. Ayun, naligtas na ako sa pagpapakamatay. Nandito pa ako sa church. For 20 years nasa church na ako, kalahati ng buhay ko. I'm 40 right now. At sinabi ko, hindi halata. At sinasabi ko po sa inyo, hindi ko pinagsisiyan na napunta ako sa church. Alam niyo po, hindi niyo pagsisisiyan na nandito kayo sa church. Kahit po punong-puno kayo ng problema, kinakaladkad nyo na yung paa nyo, punta lang kayo ng church. Kahit po minsan, parang feeling nyo, wala na namang mangyayari sa buhay nyo, parang wala namang napapala yung pag-atin nyo ng church, akala nyo lang wala, pero meron. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ang topic po natin ngayon ay, di ko nabanggit kanina ng third service eh. Wala pa nga eh. Worry agad. Di ba? Yung mga tao, wala pa nga. Alam niyo po, tingin po kayo sa akin. Hindi naman po masamang mag-isip. Isip-isip din pag may time. Kasi pag nag-worry ka, syempre nag-iisip ka, nagko-compute ka. Ang maganda po sa problema, kapag dumating, nakakapag-isip ka. Kasi pag wala kang problema, di ka nag-iisip eh. Di ba? Pero pag may problema ka, bigla kang, teka lang, may problema, mapapaisip ka. Kaya lang alam niyo po, ang malungkot, yung mga tao, ang dami na nga natin problema sa araw-araw. Ang ginagawa pa, pati yung hindi pa dumarating na problema, pinoproblema na agad. Hindi pa nga nangyayari, naku, baka mamatay na ako. Naku, baka iwan niya ako. Naku, baka mangyari to. Naku, paano na to? Ang dami agad inaalala. Kaya tuloy alam niyo po, nangyayari sa buhay natin, nagiging mabigat. Ang gusto po ng Panginoon, maging magaang yung buhay natin. Kaya tignan niyo sabi ni Jesus sa Matthew 6:34, sabi niya, don't worry about tomorrow. Huwag daw tayo mag-alala sa araw ng bukas. Hindi niya sinabing huwag ka lang mag-alala, kasi imposible yun. Sabi niya, huwag ka mag-alala sa araw ng bukas. For tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Sabi niya, yung problema mo ngayon, yan na lang muna isipin mo. Huwag mo na isipin yung bukas kasi tingin po kayo sa akin. Alam niyo po, yung bukas, hindi niyo yung mapupuntahan. Kahit na anong isip mo, hindi mo mapupuntahan yon. Kasi pag dumating yung bukas, magiging ngayon. Na-realize ko, alam nyo, nabubuhay lang tayo palagi, ngayon lang. Yung mamaya, hindi nyo mapupuntahan. Ngayon, bago gusto nyo puntahan agad yung mamaya, maghintay ka, mamaya pupunta ka rin doon, tapos yung mamaya magiging ngayon. Doon ka lang makakakilos pag naging ngayon. Yung iba ang ginagawa, yung kanilang isip nasa nakaraan. Buti pa dati, sana ganun na lang dati. O kaya pangit yung nangyari dati, di ka makamove on, doon ka na lang dati sa... Kaso hindi ka makakapunta sa nakaraan. Sabihin ko po sa inyo, tapos na po yun. Kahit anong isip mo, kahit anong pilit mo, hindi ka na makakabalik doon. Nasasayang yung buhay natin ngayon kapag lagi nating inilalagay yung isip natin sa nakaraan at sa hinaharap. Alam niyo po ang pinakamagandang gawin? I-value niyo yung today para ma-appreciate niyo yung tomorrow. Isipin niyo, ano yung gagawin ko ngayon na makaka-apekto sa future ko? Kaysa iniisip mo negative, ang isipin mo na lang, ano ba yung dapat kong gawin ngayon? Amen! Ano ba yung dapat nating inaatupag ngayon? At alam niyo po, yung tomorrow, hindi po yan natin pwedeng kontrolin. Yung kinabukasan, hindi mo yan makukontrol. Kahit na anong gawin mo. Sabi nga ni Jesus, pwede ba pag nag-alala ka, tatangkad ka? Kaya mo bang sa pag-aalala, makatangkad ka kahit na isang ganun lang? Isang inch lang? Yung ibang mga maliit, nag-iisip, tatangkad ba ako? Hindi, ang ibig sabihin po ni Jesus doon, wala kang mapapala, kakaisip ng problema. Yung kaka-worry, kakaalala, walang mangyayari doon. Kahit anong isip mo, walang mangyayari doon. Hindi ka na, buti sana kung kada alala mo, may bumabagsak na pera no? Hindi mag-alala na lang tayo. Hindi. Kahit anong gawin natin, hindi natin pwedeng kontrolin yung tomorrow. Hindi natin yung pwedeng puntahan Alam niyo yung pinakamagandang gawin sa kinabukasan? Ipagkatiwala sa Panginoon. Kaya kailangan po natin ng pananampalataya. Amen!
Kailangan nating maniwala na, Lord, ikaw na bahala sa kinabukasan ko. Basta yung ngayon, Panginoon, kung ano yung sinabi mo sa akin ngayon, yun lang yung gagawin ko. Alam nyo, gawin nyo lang yung part nyo, si Lord na bahala dun sa hindi nyo kayang gawin. Yung kaya nyo kontrolin, di gawin nyo. Pero yung hindi nyo na makontrol, si Lord na bahala dun. Yung anak nyo, palakihin nyo na maayos, ibigay nyo yung pangangailangan nila. Pero yung hindi nyo kayang gawin sa anak nyo, kasi hindi nyo naman pwedeng bantayan yan eh. Sobrang alala nyo sa anak nyo, iba hindi na pinapalabas ng bahay. Tinatago na lang sa bahay, huwag ka nang lalabas na. Hindi po, hindi pwede yun. Yung anak namin, pag hinatid namin sa school, may 2 gate kasi yung Yangko eh. Pag dito sa gate na to, makikita namin siya hanggang dun sa room, papunta sa room. Hindi talaga umaalis yung nanay, kahit ang init-init na doon, nakamotor ako. Yung nanay, ang tagal sa loob, oh. Tinitignan yung anak, kasi minsan nakapila pa sa labas. Hanggat hindi pumapasok sa room, hindi makaalis. Kaya minsan mas gusto ko doon kami maghatid sa kabila, kasi pag doon, pag liko, wala na, di na namin makikita, alis na kami. Alam niyo po, hindi niyo kayang bantayan yung mga anak niyo 24/7, pero si Lord kaya niyang gawin yun. Kaya minsan wag kayong mag-isip na, naku, yung anak ko, ano na kaya nangyayari sa anak ko? Hanggang, minsan nga ngayon habang nandito kayo, yung anak nyo nandyan sa Kingdom, na tinuturuan sa Kingdom Kids, huwag kayong mag-alala, mababait naman yung mga nandun. At di sila pababayaan ng Panginoon. Amen! Pag nag-aalala tayo palagi, mapapagod tayo. Pag lahat na lang pinoproblema mo, yung mahilig kang, paano kung, kung, paano na to? Mapapagod kayo kapag lahat na lang pinoproblema nyo. Things that you cannot control, it's up to God. Hayaan na natin ang Panginoon doon. Amen! Pero bakit nga po natatakot yung tao sa future? Naintindihan ko po kayo eh. Kasi ako din, natatakot din ako sa future. Nag-aalala rin tayo. Bakit tayo biglang, lagi tayo nag-iisip ng nag-aalala sa kinabukasan? Alam niyo po kung bakit? Tayong mga tao, normal po sa atin, yung takot tayo sa hindi natin alam. Siyempre, yung ngayon, alam mo, pero yung bukas kasi, hindi mo alam mangyayari bukas eh. Kaya minsan nakakatakot. Sino po dito takot sa dilim? Huwag na magtaas ng kamay kasi nakakahiya. Tanda-tanda mo na, takot ka pa sa dilim. Di ba pagka madilim, natatakot yung mga ibang bata, natatakot, tutusan mo. Kunin mo nga yung ano doon sa kwarto, madilim, brown out. Takot na takot. Alam niyo kung bakit? Kasi pag madilim, wala kang makita. Hindi mo alam kung ano yung nandun, baka may lumitaw doon. Hindi mo alam. Ipis lang pala. Pero alam niyo, may pinanood akong palabas. Yung lalaki nalaglag sa may bangin, sa may gubat. Ang dilim. Sobrang dilim, wala kang makikita. Buti nila nakakapit siya sa sanga, sa isang baging, nakakapit siya. Kaya lang, sa sobrang dilim, iniisip niya, naku, patay ako dito pag bumitaw ako. Bangin to, laglag ako dito. Hinawakan niya yung baging, hanggang mag-umaga, hanggang tumilawak yung manok. Nung kinabukasan na, pagsilip niyang gano'n, puyat na siya eh. Ngalay na siya. Pagtingin niya, sandangkal lang pala. Pag gano'n niya, muntik na siya mapamura eh. Sabi niya, pambihira, sakit na ang katawan ko. Kung alam ko lang, binitawan ko. Alam niyo, magtiwala kayo sa Panginoon. Kahit di niyo alam, pag sinabi ni Lord, sunod ka lang. Kasi minsan, lalo tuloy umihirap kasi ayaw mo magtiwala. Kaya nagiging mabigat ang buhay, hindi magaan. Kasi ayaw mo sumunod sa sinasabi ni Lord sa'yo. Alam niyo po, pag may sinabi si Lord sa atin, hindi naman para sa Kanya. Para yun sa ikabubuti mo. Pag sinabi ni Lord, bitawan mo na. Tigilan mo na. Ako nang bahala dyan, anak. Tama na alala. Kaya lang minsan makulit tayo. Gusto natin tayo nagko-control. Minsan ayaw nating check tayo ng check. Gusto natin lagi ma-sure ball, sigurista. Alam niyo po, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen! Dahil ang Panginoon, di tayo papahamak. Mahal tayo ng Panginoon. Lahat ng gagawin, papagawa niya sa atin, puro sa ikabubuti natin. Amen! Alam niyo yung tawag sa phobia na yun, na takot sa unknown, xenophobia. Sinearch sa Google, yun? Parang, siya, naging fear of strangers. Pero ang original na meaning nun, talaga yung takot ka sa unknown. Kaya pagka takot tayo sa unknown, kailangan po natin ng faith. Sabihin nyo nga po, faith. Kailangan po nating panampalatayanan kahit di natin nakikita. Minsan, alam nyo po, pagka masyado kayong ma-check sa Google, sa sakit nyo, lalo lang kayong ninervyusin. Pagka halimbawa po, nagtanong kayo sa kumari mong Marites,
Sasabihin niya pa sa'yo, ay, anong nararamdaman mo? Ilang ano na yan? Gano'ng katagal na yan? Naku, ganyan-ganyan din yung kapitbahay ko. Namatay. Naku, ninervyusin ka lang. Alam niyo po, pinaka-the best na gawin niyo, magtiwala kayo sa Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Mabubuhay ka pa ng matagal. Amen! Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Huwag nating problemahin ang bukas. Leave it to God. Yung bukas po para sa Panginoon yan. Ang problemahin niyo po yung ngayon lang. Sabi ni Jesus, basahin ko ulit yung verse, sabi doon, sapat na sa araw-araw natin, yung problema natin. Yung bukas, wag nyo nang problemahin yun, yung ngayon lang. Yung bukas kay Lord na yun. Si Lord na ang bahala sa bukas natin. Amen. Binuhay ka ni Lord, hindi para magdusa, kundi para mag-enjoy sa buhay. Ulitin ko po, binuhay po tayo ng Panginoon, hindi para magdusa sa buhay. Yung iba akala, nabuhay siya para danasin niya lahat ng hirap, pagsubok, magkasugat-sugat ka, para mo, kailangan yung buhay parang gera. Hindi po. Hindi po yun ang original na intent ng Panginoon kung bakit tayo binigyan ng buhay. Ang original pong dahilan ng Panginoon, yes, may problema po. Huwag niyo po ma-misinterpret. Hindi po sobrang saya lang ng buhay, puro magaganda lang. Hindi po. Kalokohan naman na mangyari yun. Araw-araw po may problema tayo. Amen. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, hindi po kalooban ng Diyos na magdusa ka araw-araw. Hindi po kalooban ng Diyos na mabuhay ka na nahihirapan sa sakit. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na araw-araw ka nagtatago sa dami ng pinagkakautangan mo. Hindi po yun ang plano ng Diyos. Hindi po yun ang intensyon ng Diyos sa buhay natin. Hindi intensyon ng Diyos na mabuhay ka para lang masaktan ng masaktan ng masaktan. Masasaktan ka pero hindi laging ganun. Matatalo ka pero hindi laging talo. Mawawalan ka pero hindi ka laging mawawalan. Huwag nating isipin na ang buhay parang maalaala mo kaya, puro malungkot na lang. Hindi po totoo yun. Yung wino-worry mo, yung kinabukasan mo, yung para sa anak mo, huwag mo na i-worry yun. Yung iba nagwo-worry para sa anak, wala pa namang anak. Iba wino-worry niya, sino mapapangasawa niya, gulat ka, 9 years old pa lang siya. Minsan po masyado tayong advance, wino-worry natin yung mga hindi natin dapat i-worry, pero hindi natin kailangang i-worry. Ang kailangan natin gawin, pagtiwalaan natin ang Panginoon, na maganda ang buhay na ibinigay niya sa atin. Yes, may problema po, pero may Jesus. Yes, may problema tayo, pero may Jesus na tutulong sa atin. Sabi niya sa John 10:10, I came to give you life and to have it more abundantly. Binigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yun ang gusto niyang buhay sa atin. At alam niyo po paano mangyayari yon? Kapag si Jesus kasama natin sa buhay na ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, buti na lang kasama natin si Jesus. Alam niyo po kung hindi niyo kasama si Jesus, baka lukaret ka na ngayon. Baka wala ka ng baka nakasabit ka na, tinitingala. Pero salamat sa Panginoon, dahil kahit may problema tayo, nandyan ang Panginoon para bigyan tayo ng pag-asa. Amen. Kapag may problema po, tutulungan ka ni Jesus. At wala pong problema na walang solusyon. Lahat po yan malulusutan nyo, huwag ka maarte. Kasi bakit? Balikan nyo po yung dati, may problema ka rin naman, kala mo rin, di ka na makakalagpas dun eh. Pero tignan mo, nandiyan ka ngayon. Katibayan nyo na tapat ang Diyos na tutulungan ka talaga sa lahat ng pagdadaanan mo sa buhay. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. O tingin po kayo sa akin, lalo na yung natutulog, gisingin nyo. Alam nyo po, lahat ng problemang pinagdadaanan nyo ngayon, naranasan na rin yan ng iba. Huwag yung isipin na kayo lang. Hindi lang kayo nakakaranas yan, marami po. Kung iniisip mo, ako lang yata ang sa lahat ng mga tao, ako lang yata ang pinakakawawa. Bakit sa dinami-dami, ba't ako lang hindi? Kala mo lang, ikaw lang merong pinagdadaanan ganyan. Marami pa po. At yung ibang mga tao, napagtagumpayan nila yan. Kaya ikaw, mapapagtagumpayan mo rin yan. Huwag ka lang susuko. Amen. May mga problema tayong dadaan, parang tila ba, parang wala nang lusot. Pero alam niyo po, walang imposible sa Panginoon. Kahit gaano katindi ang problema, malulusutan niyo yan. Kasi si Lord, walang imposible sa Kanya.
Walang problema na mas malaki sa Diyos. Walang mahirap sa Panginoon. Amen. Sabi niya dito, tapusin ko yung verse, sabi dito, tapat ang Diyos. God is faithful po. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pag sinabi niya po, pinangako niya sa inyo, mangyayari po. Sa maniwala kayo sa hindi, mangyayari po kasi tapat ang Diyos. Hindi na tayo tapat, tapat pa rin siya. Hindi na tayo naniniwala, naniniwala pa rin siya. Amen. Sabi dito, tapat ang Diyos, hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyon. Ang ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi problema, kundi lakas. Sabi niyo nga, lakas para malampasan niyo. Sa ibang salin, may bibigyan niya kayo ng way of escape. Sigurado matatakasan niyo yan, malalampasan niyo yan. Yung kala niyo parang pader, yung problema, laki-laki, parang wala ka ng lusot, malulusutan niyo yan. Si Lord laging magbibigay sa inyo ng daan. Amen. Kaya huwag kang susuko. Magiging mas magaang at masaya ang buhay kapag may Diyos na pinagtitiwalaan ng buhay at kinabukasan mo. Alam niyo po, mas magaang ang buhay pagka tayo po may Panginoong Jesus. Pag tayo may relasyon sa Panginoon, mas magaang ang buhay. Alam niyo po, pinagkaiba natin sa mga taong hindi nagsisimba. Parehas lang naman tayong mahal ng Diyos eh. Parehas lang naman tayo na namatay si Jesus para sa atin, pati sa kanila. Alam niyo po ba yon? Lahat ng mga pangako ng Diyos para rin sa kanila. Kaya lang ang problema, sila hindi nila alam. Kasi walang napapakinggan. Pero kayo, alam niyo po. Pero hindi sapat na alam niyo lang, kailangan paniwalaan niyo po. Kailangan panghawakan niyo po. Kailangan yung mga pangako ng Diyos, tayuan niyo sa buhay niyo. Hindi. Sabi ng Panginoon hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Sabi ng Panginoon, hindi ako matatalo sa buhay na ito. Sabi ng Panginoon, hindi magiging ending nito, hindi magiging pagkatalo, pagkawasak. Ang magiging ending nito, maayos ito. Ang sabi ng Panginoon, palalakasin niya ako. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako mamamatay. Gagaling ako. Importante may naririnig na salita ng Panginoon. Pag wala na po kayo napapakinggan ng mga pangako ng Diyos, ayan na, aatakihin ka na ng kung ano-anong mga negatibo. Aatakihin ka na ng mga kung ano-anong mga hindi maganda. May napanaginipan po ako 2 days ago. Medyo creepy yung panaginip ko. Daming langaw. Tignan yung katabi mo. Hindi yung langaw. Daming langaw, oh. Tapos tinakpan ko yung bibig ko. Kasi nagdadapuan sila, nagdadapuan. Tapos alam niyo po kung ano nangyari? Pinipilit nilang pumasok sa bibig ko. Dinudura ako talaga. Tapos tinatakpo ko yung bibig ko. Then sinabi sa akin ni Lord, hindi sapat na shut up mo lang yung mouth mo. Pagka inaatake ka ng mga problema, ng mga negatibo, ng mga sitwasyong binibigyan ka ng mga negative thoughts, hindi sapat na nananahimik ka lang. Alam niyo po, nung binuka ko yung bibig ko para magsalita, sinabi ko yung mga pangako ng Panginoon sa akin, nagsimulang may lumabas na tubig. Fountain of life, na nag-wash out ng lahat ng mga langaw na yun. Gusto ko pong sabihin sa inyo, pag sinasabi niyo yung pangako ng Panginoon, nawawala yung mga problema natin. Nawawala yung mga negatibong tumatakbo sa isip natin, napapalitan ng mga magagandang bagay. Amen! Kaya sabi mo sa katabi mo, pagka negative ka, ating ka ng church. Tapos, sabihin natin pinapaniwalaan natin. Amen! Kaya pagka nagde-declare tayo, sabihin natin with conviction, paniwalaan natin, di ba? Ako ay blessed. Hindi, ako ay blessed. Ako ay blessing din sa iba. Okay. Hindi, sabihin talaga natin, paniwalaan natin kasi po, kung anong pinapaniwalaan nyo na sinasabi nyo, mangyayari po sa inyo yun. Ulitin ko po, kung ano yung sinasabi nyo na pinapaniwalaan nyo na pangako ng Panginoon sa inyo, mangyayari po sa inyo yun. Hindi na ako magtataka pag isang araw, nakikita namin mas lalo kang nabe-bless, lalo kang lumulusog, lalo kang nakikita namin yung pamilya mo, nasasama mo na sa church lahat. Dati ikaw lang mag-isa. Dati kayo mag-asawa, di kayo mapagsundo, para kayong aso't pusa, lagi nag-aaway. Susunod ang sweet nyo na. Kasi si Lord, ang ginagawa sa buhay natin, inaayos niya. Pinapaganda niya. Amen! Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan lubha at ng iyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi niyo nga po, rest. Ayan, yung iba nagre-rest na. Yung rest na tinutukoy po dito, ganito.
Kapag kasi si Lord kasama natin, sabi niya, lapit kayo sa akin, take my yoke upon you. Ibig sabihin po nun, magiging partner natin ng Panginoon. Kapag may problema ka, hindi mo lang problema yon, problema rin yun ng Diyos. Kapag may utang ka, hindi lang ikaw ang may utang, utang din yun ng tatay mo, kaya babayaran niya yon. Ibe-bless ka niya para mabayaran yun, kaya lang magbayad ka. Hindi mababayaran yun kung nagkapera ka, bili ka dito, bili ka doon. So si Lord, tutulungan ka niya. Ang maganda po doon, dati bigat na bigat ka dahil solo mo lahat. Pagkasama mo si Lord, dahil mas malakas siya sa'yo, magiging magaang. Magiging magaang yung buhay. Alam niyo po, pansinin niyo po sa church, yung mga laging nasa church, hindi tumatanda agad. Kasi lagi masaya, bumabata. Pero pag lagi ka nakasimangot, tingnan mo yung katabi mo. Pag lagi nakasimangot, laging tiyampo yung muka, lukot-lukot na. Kaya po tuloy tumatanda agad. Meron ako nagulat ako, akala ko, opo pa ako ng opo. Mas matanda pa pala ako. Akala ko magsisenior na. Pero nakita ko, dahil to sa maraming problema dinanas, tapos nahirapan. Hindi nakakapakinig, sinosolo yung binubuhat yung problema. Kaya po importante na hinahayaan natin si Lord sa buhay natin. Hayaan mong si Lord ang mag-lead sa'yo. Hayaan mo si Lord ang tumulong. Uy, ano yun? Uy, wag ganun. Wag ganun. Natay tayo dyan. Sige, may kakantayin ako sa inyo. Pag may problema, pray ka lang sa Diyos na sa'y lumalang para di nahihibang, ngalan niya'y tawagin lang. Problema sa buhay ay wag buhating mag-isa. Tawagin mo si Lord at tutulungan ka niya. Sabi ko naman sa iyo, kahit naliko-liko, desisyon mong nagawa sa buhay, di siya lalayo. Kaya't wag nang solohin pa ang iyong mga problema. Break it down. Ganyan ako sa youth, kala nyo? Hindi ako marunong sumayaw, pero kumakanta na lang ako. Para lang yung mga kabataan maabot natin. Para yung mga natutulog naman, magising. Yan. Alam niyo po, mas magaang ang buhay kapag kasama mo si Lord. Hayaan mong siya ang mag-lead sa'yo. Hindi yung masyado kang, ako na Lord. Mas magaling ka pa kay Lord. Ikaw lagi nagdadrive. Ikaw lagi nangunguna. Alam niyo po, let God be God and let man be man. Ikaw, hayaan mo maging tao ka, ang Diyos ang maging Diyos. Siya ang mas nakakaalam ng mga gagawin mo. Siya ang mas nakakaalam kung anong mas tamang gawin. Mas mataas yung ways niya kaysa sa ways mo. Ibig sabihin nun, mas maganda yung idea ng Diyos kaysa sa idea mo. Minsan yung akala mong good, di naman God. Akala mo maganda yung kalalabasan, yun pala pangit. Pero kay God, laging maganda yung kalalabasan. Kasi alam niya yung mangyayari. Nauna na siya, pinrepare niya yung future mo. Kaya alam niya na, itong dapat mong gawin, anak. Nakita ko na ito yung mangyayari. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon, tignan niyo po, hindi kayo mapapahiya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Si Lord talaga pong lahat ng ikukuman niya sa inyo, lagi pong ikabubuti niyo. Sabi po sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Alam niyo po si Lord, nagmamalasakit po sa atin. Minsan po, yung mga kasama niyo sa bahay, hindi naman nila mararamdaman lahat ng bigat ninyo eh. Pero si Lord, alam po yun. Minsan yung asawa mo na, hindi niya pa alam yung problema mo eh. May mga time na parang ikaw lang mag-isa, di ba? Parang sinusolo mo lang, alam niyo po, huwag niyo pong solohin. Kung wala po kayong makausap, wala po kayong kaibigan na mapag-open na ng problema niyo, si Lord nandyan. Lagi po siya nandyan para sa atin. Amen! Nagkikare po siya sa atin. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Magaang ang buhay kung kasama si Jesus. May magtatanong po, alam niyo po, bakit po ganon, PR? Bakit nung nag-start na ako mag-church, lalong dumami problema ko? Alam niyo po, hindi dumami problema niyo. Nakita niyo lang. Marami na talaga yan. Dati kasi wala kang pakialam eh. Pero nung nagsimula kang mag-ayos, nakita mo isa-isa. Unti-unti nakita mo na, teka, eto pala, dapat ayusin to. Eto pala, ang maganda doon, nagsisimula ka ng magbago. Nagsisimula ka na mag-ayos. Nagsisimula nang itaas ng Diyos yung antas ng pamumuhay mo. Nagsisimula na mula doon sa liko-liko, gulo-gulo, inaayos ni Lord.
Kaya huwag ka mainis pag maraming problema. Ibig sabihin, maraming gagawing magandang bagay si Lord. Maraming gagawing milagro si Lord sa buhay mo. Kung maraming pangangailangan, maraming provision. Kung merong nagkakaroon ng sakit, maraming kagaling ang ibibigay. Amen. Mas maraming problema, mas maraming solusyon si Lord. Kaya ma-excite tayo pag may problema. Eto na naman, may gagawin na naman si Lord. May testimony na naman ako dun sa Bible study namin. May testimony na naman ako sa church. May sasabihin na naman ako magandang bagay na ginawa sa akin ni Lord. Maging excited po tayo sa tuwing may problema darating. Kasi nga, alam natin, kung dati bugbog sarado ka ng problema, ngayon ikaw bubugbog sa problema kasi kasama mo si Lord. Amen! Huwag tayong matakot. Yung ibang mga tao, sasabihin nila, bakit po pag nag-church na ako, tinanggap ko na si Jesus? Naniniwala naman po ako kay Lord. Pero bakit ganun? Ang bigat-bigat pa rin ang buhay ko. Ang bigat-bigat pa rin ang mga problema ko. Alam niyo mo, may isang nagdadrive ng pick-up, nagdadrive siya. Tapos nakakita siya ng mama, naglalakad, ang bigat-bigat nung dinadala. Ano yung probinsya? Ang haba nung lakarin. Sa bayan pa siya pupunta. Layo. Sabi niya, Manong, saan po kayo? Sa bayan. Tara po, sakay na po. Di pinasakay niya. Pagsakay ng mama, punta doon sa likod, nagulat yung nagdadrive. Pagtingin niya sa salamin, sa rear mirror, yung mama nakasakay nga doon sa likod. Pero buhat-buhat pa rin yung dala niya. Bigat na bigat pa rin. Alam niyo po, parang ganun din tayo. Pag kala natin na kay Jesus na tayo, akala natin nasa Panginoon na tayo, pero bakit bigat na bigat ka pa rin? Kasi nga ayaw mo ibigay kay Lord eh. Kasi nga sinusolo mo, kinukuha mo. Sabi niya nga, ibigay mo sa akin yung alalahanin mo. Ang ginagawa mo, sasabihin mo kay Lord, pero babawiin mo din. Sasabihin mo kay Lord, ini-inform mo, kala mo naman, hindi alam ni Lord. Alam ni Lord yung pinagdadaanan mo. Hindi ka nagpe-pray para inform siya. Alam niya yon. Pero pag sinabi mo kay Lord, ibigay mo sa Kanya, magtiwala ka na may magandang mangyayari, may gagawin si Lord. May gagawin si Lord sa buhay natin. Kaso, ginagawa natin, binabawi, labang bawi tayo. Teka lang Lord, parang ako na lang muna ulit. Minsan kasi nasanay tayo sa sarili natin diskarte. Pero ang totoo, minsan, mas maganda yung diskarte ni Lord kaysa sa diskarte mo. Hindi pala minsan, lagi. Kaya mas maganda kahit meron ka ng alam na nakabisado mo ng gagawin mo, gawin mo yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Amen! Pwedeng nasa buhay mo na si Jesus pero nag-worry ka pa rin eh. Nasa buhay na natin si Jesus, pero worry ka pa rin ng worry. I encourage you, pag naka-Jesus na po tayo, matuto tayong magbigay ng worry natin sa Kanya. Matuto tayong mag-pray sa Kanya. Sabihin sa Kanya yung mga bigat nyo, ibigay nyo kay Jesus. Hinihingi niya naman sa atin eh. Yung kaibigan mo minsan, naiinis na sa'yo pagka tuwing magkikita na lang kayo, problema na lang lagi eh. Diba? Meron po ba kayong kaibigan tuwing makikita na lang kayo, utang ng utang? Eto na naman siya, ayan na naman. Magtatago ka na, diba? Pero si Lord hindi po magtatago. Minsan sinasabi sa inyo, may nagsasabi sa inyong ganito eh. Ginagawa mong bumbero ang Diyos. Pag may kailangan ka lang, doon ka lang lalapit. Narinig niyo po ba yon? Pero alam niyo po si Lord, okay lang gawin mo siyang bumbero. Hindi po nagagalit ang Diyos pag lumalapit tayo sa Kanya. Sa anumang parang lumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo itatakwil. Kahit laging pag may problema lang, kaya lang alam niyo po, mas magandang lumapit kay Lord kahit walang problema. Kasi sa tuwing lumalapit tayo kay Lord, lagi tayong napapagpala. Lagi tayong may marireceive na magagandang bagay every time lumalapit tayo sa Diyos. Kasi gusto niya tayo laging i-bless. Amen! Sa Marcos 4:35-41, ito po yung storya na yung mga disipulo sumakay sa bangka. Sabi ni Jesus, tara, tawid tayo sa ibayo. And then alam niyo po, sa kalagitnaan ng biyahe nila, so meron pang ibang mga kasabay sila, umaandar. Sa verse 30, next verse. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Alam niyo po, yung mga disipulo, yung iba sa kanila, mga mangingisda, sanay yan sa laot. Pero siguro matindi tong bagyo na to. Kasi nga, sabi dito, yung bagyo, hinahampas ng malalaking alon yung sinasakyan nila, halos lumubog na sila. Halos mapuno na ng tubig. Next verse. Si Jesus, tingnan niyo po ito Si Jesus, anong ginagawa ni Jesus po? Basahin po natin. Si Jesus ay, lahat tayo, basahin natin. Si Jesus ay, anong ginagawa ni Jesus?
Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi ka si Jesus, ha? Natutulog. Alam mo, nakaunan pa. Nakaunan pa. Ginising ng mga alagad at sinabi. Sabi, si Jesus natutulog habang may problema. Lord, wala ka bang pakialam sa amin? Alam niyo, isa dun sa mga disipulo, si Peter. Pero alam niyo, nakita ko po, kahit minsan wala na tayong pananampalataya, kasi sasabihin niya ni Jesus, patitigilin niya yung bagyo. Sabi niya, ayan inutos niya sa hangin, tigil! At sinabi niya sa alon, tumahimik ka! Ayun, nagising. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Tanong, pinakinggan ba ni Diyos, ng Panginoong Yesus yung nila, dalangin nila? Sinagot ba ng Diyos yung problema nila? Pero tingnan niyo yung next verse. Sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong pananampalataya? Tingin po kayo sa akin. Minsan po, wala na tayong pananampalataya eh. Pero si Lord, ginagawa pa rin niya yung part niya sa buhay natin. Kasi tapat siya eh. Alam niyo po, minsan di na kayo naniniwalang na maipoprovide pa yung pangailangan niyo, pero magugulat kayo, nagpo-provide pa rin yung tatay. Kasi mabuti siyang tatay eh. Kaya lang alam niyo po, pag di kayo naniniwala, mas nakatingin kayo sa negative kaysa sa positive, kaya hindi niyo nakikita yung blessing. Dumadaan na yung mga blessing sa inyo, ang dami ng ginagawang mabuti ng Diyos sa inyo, pero ang nakikita niyo yung pangit. Ang nakikita niyo yung wala. Ang nakikita niyo yung negatibo. Kaya hindi kayo marunong magpasalamat. Alam niyo po, yung mga taong marunong magpasalamat, yun yung mga tao na nare-recognize nila yung magagandang bagay na ginagawa ng Diyos. Kaya matuto po tayo na makita yung magagandang bagay. Huwag po tayong puro reklamo. Si Lord po maraming ginagawang mabuting bagay sa buhay natin. Amen. Tayo po tayong lahat. Tapusin ko po na po dito. Alam niyo po, si Peter, po, nung time na yon, matatakutin pa siya, nag-aalala siya. Pero alam niyo po, dumating yung time na si Jesus pumanik na sa langit, pinadala yung Espiritu Santo, and then si Peter nagbago na. Na-recognize niya na si Jesus sa buhay niya. Naintindihan niya na mahal siya ng Panginoon. Alam niyo po ang ginawa ni Peter? Nung pinakulong siya, hinuli siya, nilagyan siya ng kadena, nilagyan siya ng mga pabigat, tapos bibitahin na siya bukas. Kaya niyo ba matulog ng ganon? Alam niyo po ginawa ni Peter, natulog. Parang si Jesus. May problema. Problema po ba yun? Bibitahin siya bukas. Nakakulong siya. Pero alam niyo po ginawa ni Peter, natulog. Alam niyo po paano niya nagawa yun? Kasi, dun sa pagsama niya kay Jesus, unti-unti, naunawaan niya ng naunawaan, sa patuloy na pagiging tapat ng Panginoong Yesus, naunawaan niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Nabuo na yung tiwala sa puso niya na mahal siya ng Panginoon. Kaya alam niyo po, pag meron kayong alala, ang gawin niyo, mag-pray kayo sa Panginoon. Kausapin niyo si Lord. Kakausapin niya kayo. Sasabihin niya sa inyo yung gagawin niyo. And then, sundin niyo yung papagawa ng Panginoon sa inyo. Gawin niyo yung part niyo, tapos hayaan niyo si Lord na yung gumawa ng iba. Sundin niyo lang yung pinapagawa niya sa inyo. Tapos alam niyo po, pag umaating kayo ng church, punuin niyo ng mga pangako ng Panginoon na magagandang bagay yung isip niyo. Para hindi pumasok yung mga negatibo. Punuin niyo ng mga pangako ng Panginoon, ng mga magagandang bagay. Yung mga sinasabi sa atin ng Panginoon, yun ang ilagay natin sa isip natin. Punuin natin yung isip natin ng mga pangako niya. Tapos alam niyo po ang gawin niyo, magsimula kayong gumawa ng mabuti sa kapwa. Mag-sow kayo ng seed. Ang seed hindi lang po pera. Yung pag-attend niyo po sa church, seed yan. Yung nagbibigay kayo ng oras sa Panginoon, seed po yan. Wala ka na ibang maisip eh. Hindi mo na alam paano gagawin sa problema mo. Pero umating ka ng church. Ayun. Yun yung nagawa mong magandang gawin. At alam niyo po, yung pag-ating nyo ngayon, si Lord na bahala dun sa iba. Si Lord na bahala magpadala ng tao, si Lord na bahalang magpadala ng pabor, kumilos sa mga puso ng mga tao. Magugulat ka, maayos din yan. Amen. Maayos din yan. And last, magpahinga po tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan.
malalampasan po natin yan lahat sa tulong ng Panginoon. Pwede tayong matulog, mag-rest sa piling niya. Taas po natin yung kamay natin. Awitin po natin ito bago tayo mag-pray. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng Taas natin ang kamay natin, huwag tayong maiyak. Purihin natin si Lord. Dahil may gagawin siyang maganda sa buhay natin sa mga oras na ito. oras, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aking Ama. Sigaw po muna natin. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus. Alam niyo po, tingin muna po kayo sa akin. Pinaka-the best po natin gawin pag kami problema tayo mag-worship. Kasi pag nag-worship tayo, parang kiniklaim na natin kahit wala pa. Pag nag-worship tayo, parang sinasabi natin, Lord, akin na yan. Lord, alam ko, sa akin na yan. Nakuha ko na yung sagot sa panalangin ko, kahit di nyo pa nakikita. At sabi ni Jesus, pag kami hiningi kayo sa Ama, paniwalaan nyo na nakuha nyo na at makukuha nyo nga. At itong pag-worship, pagpupuri sa Panginoon, ito yung paraan natin para sabihin, Lord, akin na po yung pangako nyo sa akin. Akin na po yung sagot sa panalangin ko. Akin na po yung sagot sa problema ko. Dahil tapat ka sa buhay ko. Salamat po, Panginoon. Amen? Taas natin yung kamay natin. Lord, salamat po sa bawat isang nandito, Panginoon. Yung pagtaas namin ng kamay ay gesture, Panginoon, na sinasabi namin, Lord, hindi namin kaya mag-isa. Kailangan namin ng tulong mo sa buhay namin. Hindi namin kayang solohin ang buhay na ito. Hindi namin kayang solohin ang problemang ito. Kailangan ka namin, Ama. Kailangan ka namin. Buhatin mo ang mga anak mo. Kargahin mo kami, Panginoon. Ilagay mo kami sa balikat mo para maranasan namin ang buhay na hindi pagod. Ang buhay na hindi mabigat, kundi, Panginoon, pinagaan, pinapayapa, pinasaya, pinaganda. At alam po namin, Panginoon, hindi ka patapos, Panginoon. Kung may ginawa ka na sa buhay namin noon, marami ka pang gagawin ngayon at marami ka pang inihandang magandang plano sa amin, magagandang bagay sa amin sa hinaharap. Kaya salamat po sa bawat isa. Uuwi kami, Panginoon, punong-puno ng pag-asa dahil alam namin, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.